Dalawang ulo. Hindi naman monster ang Senado eh. May dalawang ulo, tatlong ulo, apat na ulo. Dapat isa lang ang ulo palagi. Ikaw kagawad ka pa naman. Dapat legislative body ka. Ha? Hindi, ano lang yun. Sa kagawad lover boy lang yun. Pero sa agree ako. I personally agree na dapat nagkaroon ng session. Pero for you, kinailangan ba talaga ng special session para ayusin yung gusot sa Senado? Oo, dahil sa July 6 magsisimula na ang impeachment trial na mismo ni Vice President Sara Duterte. Yan ay naset na sa calendar bago pa man itong kaguluhang ito. Ang pinakahuling gusto nating makita, pag nagta-trial ang Senado, may dalawang upo sa taas at magsasabing, ako ang ganyan, ako ang ganyan. Parang ang sama. Sa dami ng kaguluhan sa Pilipinas, wag na nating dagdagan pa. Sa bigat ng pagkakahiwalay ng bansa natin sa impeachment trial ni Vice President Duterte, halos kalahati pabor, kalahati tutol dyan. Dadagdagan pa ba natin ang away at sigalot sa loob? So, importante para sa akin na ma-settle yung isyong yon bago pa man magsimula ang trial ni Vice President Sara. Para klaro na rin yung magiging resulta kung sakasakali man nung paglilitis na yon. At walang duda, kaugnay sa magiging epekto nun. Senator, nung nakaraan kasi, nung June 3, yung session niya, ngayon ito kasi sila, Senador Alan Peter Cayetano, nag-file ho kasi sila sa Supreme Court para mapawalang bisa yung session ng June 3. Nagre-request sila yung mga pwesto nila maibalik. Ano po masasabi niyo? Well, sang-ayon ako dun sa hakbang na yon. In fact, isa ako sa mga unang nagpanukala noon na imbis na magbangayan sa Facebook, imbis na mag-away sa Senado, imbis na magkagulo ang Senado, na umakyat na ang isa sa Korte Suprema para idulog ito. Yung kasong pinagbasihan nila Senator Gatchalian noong June 3, Avellino versus Cuenco. Pangalan nyo ng mga senador. Dinemanda ni Senator Avellino si Senator Cuenco. Dahil nga sa hindi nila pagkakasundo sa quorum. Sabi ko nga, sa podcast ko din, makalipas nun, sana may mag-akyat na lang sa Korte Suprema nito. Cayetano versus Gatchalian o Gatchalian versus Cayetano para ma-settle na tong isyong to once and for all. Pero yung issue yon sa palagay ko ay naging moot na. Moot na dahil nung special session, nagkaroon na ng 13. At may 13 na para ihalal ng formal ang Senate President at gayon din yung iba't ibang mga chairman ng iba't ibang komite. Ulitin ko, sang-ayon man tayo o hindi, pabor man tayo o hindi, pag nagkabotohan, sa demokrasya, ginagalang natin yung boto ng mas nakararami. Inaasahan ko na magiging pa siya ng Korte Suprema dyan kung sakasakali ay konting paliwanag tungkol sa Avellino. Applicable pa ba siya o hindi? Bagaman nagbago na yung saligang batas. Dahil yung Avellino, 1935 Constitution pinagpasahan yon. 87 na tayo. So, konting paliwanag tungkol doon. Pero sa dulo, dahil nga tapos na, nagkaroon na ng botohan ng may 13, moot and academic na rin siguro yung magiging pasya o direksyon ng pasya ng Korte Suprema. Bagaman ayokong pangunahan yung kanilang magiging. Senator, ito, interesado lang ako sa tanong na to. Yung araw po kasi na nagpatawag ng, una kasi sabi ni Mike Defensor, Blue Ribbon Committee hearing. Then nung dumating na yung araw na yun, sinabi na nila, hindi official ito. Yung araw po kasi nang nangyari yun, itong kampo nila Senator Alan Peter Cayetano, nag-file lang sa Supreme Court na nilalaman ng petisyon is ibalik sila sa dating pwesto nila. So ibig sabihin, naniniwala sila na wala na rin sila sa pwesto. Kaya siguro ba hindi na sila nagpunta doon sa presko ni Mike Defensor kasi pag nagpunta pa sila doon, nag-session pa sila doon, is foul, pwede silang masampa ng kaso. Posibleng paglabag yon sa Article 177 ng Revised Penal Code, which is usurpation. Pero sa pagitan siguro nila yon kasi parang sumama din yata ng konti yung loob ni Congressman Mike Defensor, hindi ba? Na hindi siya sinipot. Dahil sila daw ang patawag di ba? Inimbitahan lang naman daw sila, nagpunta lang naman daw sila eh. So hindi ko alam. Sa pagitan nilang dalawa yun. Pero tama ka, parang pag-amin na rin yung lumalabas na wala na nga, kaya kinakailangan ng umakyat at dumulog sa Korte Suprema. Pero tama yon. Mas gusto kong Korte Suprema ang magdesisyon kesa naman mag-away tayo sa Facebook, kanya-kanyang Facebook live tayo, di ba? Itatingin ko, itatingin mo. Doon na magsasagutan. Hindi matatapos yon. Pareho silang tama palagi, walang mali. So at least ito, merong arbiter, may referee na siyang magsasabi, tama ka sa bandang to, tama ka din naman sa bandang to, sa dulo, ganito dapat yan. Sen, alam mo yung kumakalat ngayon na usapin ng malita. No, bago ka lumipat sa SB 11 plus 2, wala ka sa malita. Ngayon, Sen, nasa malita ka na. May malita ka ba, Sen? What can you say about that? Malita, balita, actually parehas na yan eh. Para sa akin, bahagi na siguro yan ng tapunan ng putik sa politika. May nadagdag, may nabawas din. May nabawas. May nabawas din. May nadagdag na bagong kalaban, may nabawas na kakampi. Ang katotohanan, hindi nakabase sa kung sino ang kakampi mo o sino ang kalaban mo.
yun yung totoo, kakampi mano kalaban, hindi ba? At kung hindi tayo sang-ayon sa ginawa ng mga nagdaang liderato ng Senado, halimbawa, kaugnay sa paggamit niyan sa mga kalaban nila, hindi rin dapat gawin yan ng kabilang panig. Dahil hindi yan nakakadagdag sa katotohanan, hindi yan nakakadagdag sa pagpapaliwanag ng issue, hindi yan nakakatulong kaugnay sa pagbibigay linaw sa kinakaharap ng ating bansa ngayon, kaugnay sa korupsyon. To answer you directly, Gawad, hindi na ako nagulat, pero tahasan kong sasabihin, hindi totoo yan dahil magkagalit kami ni congressman ko sa mahabang panahon at maraming nakakaalam niyan. At imposibleng mangyari yan. Maliban doon, mali din yung address nila eh. Hindi ko na i-correct address para sabihin tama yung address ko, pero mali din yung address nila. Napanood nyo ba yung senator, yung actual mismo nung press ko ni Mike Defensor, yung Did you nagsalita yung mismong isa sa mga 18 ex-marine nung sinabi yung pangalan niya. Hindi kasi... Sa mga post-post na lang. Yung algorithm ko nga, wala na sa ganyan eh. Kaya payapa ang buhay ko eh. hindi ako nagpapa-apekto sa ganyan. Kasi masistress ka lang, di ba? Pag may nagsusumbong, hayaan nyo na yan, okay na yan. Hindi naman totoo eh. So hindi ko sa napanood. Actually, Senator, sobrang nakakapagduda kasi yung isang 18 ex-marine na nagsabi ng pangalan nyo. Kasi yung mga lumang 18 ex-marine, nakapagpasa na ng affidavit. Wala yung pangalan nyo ron. So, kung ang magsasabi ng pangalan nyo, yung dating mga 18 ex-marine, wala naman yung pangalan sa dating affidavit. So, kaduda-duda. So, ibig sabihin pala nangyari ganito, Senator. New 18 ex-marine, new damay. Ha? Ganun. 18 Marites. Hindi lang, sumempo din kasi nung kaka-appear ko nung June 3 para nga makapagpatuloy na ng trabaho ng Senado. Pero bahagi na nga siguro yun ang ingay sa politika ngayon. Bahagi yun ang pagtatapunan ng putik na magkabilang panig. Pero importante at sa dulo, ano ba yun totoo? At makakapagpabago ba yun sa posisyon ko at desisyon ko? Hindi rin naman. Bakit sa presscon? Kung talagang may rason, edi maghain ng affidavit, maghain ng reklamo para masagot, para mapawalang bisa o masabing walang katotohanan yan. Bakit puro presscon na walang pananagutan? Kaya nga naliligo sila ng kaso eh. Ayoko nang dumagdag dun sa paligo ng kasong yun. Kasi You don't plan to file cyber libel cases? edi mag-a-attend din ako nun. Hindi lang naman siya mag-a-attend nun, pati ako eh. Sa totoo lang, anything that is not true that should not bother you. Yun ang prinsipyo ko at paniniwala ko. Kaya sa kada magsasabi, sa tagal ko sa politika, lahat na nagsabi ng kasinungalingan laban sa akin, didemanda ko. Ang dami ko siguro kasong ina-attend ngayon. Sinimulan nilang sinabihan akong babaero, bilang sinabi akong bakla, sinabihan ako ng adik, sinabihan ako ng lasenggo, lahat naman na binato sa akin eh. Hayaan niyo lang magsasawa din yan kasi pag hindi naman totoo, mamamatay na lang na mag-isa yan eh. Hindi yung nagsabi ay yung kwento.